pasalamatan natin si Lord. Kumunta tayo ng masaya sa Diyos na nagpuprotek sa atin. Pumunta tayo sa harap niya para magpasalamat. Kumunta tayo ng malakas, masaya natin siyang purihin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa gabing ito na muli naming babalikan ang iyong kapanganakan 20,000 taon na nakakaraan. Nawa po ay muli na magkaroon ng bagong kahulugan ng iyong pagdating sa aming mga buhay at natulungan mo po sana ang mangunguna sa aming ngayong gabi at ang magbibigay ng mensahe. Nawa po ay maging bukas ang puso't isipan namin sa kung ano man ang gusto pong ipahiwatig sa amin ngayong gabi. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating aralin po ngayong gabi ay manggagaling po sa Isaiah 7:10 at Matthew 1:1-17. Nagsalita ulit si Lord kay Ahaz, "Humingi ka ng sign kay Lord na iyong Diyos, kahit kasing lalim ito ng mundo, ng mga patay o kasing taas ng langit." Ito ang listahan ng mga ancestors ni Jesus Christ, na galing sa pamilya ni David, na galing naman sa pamilya ni Abraham. Ito yung mga ancestors ni Jesus mula kay Abraham hanggang kay King David, si Abraham, Isaac, Jacob na tatay ni Judah at ng mga kapatid niya, si Judah na tatay ni Perez at Zerah, Hezran, Ram, Amibnadab, Nashton, Salmon, Boaz, Rahab, Obed, Jessa at si King David. Ito naman ang mga ancestors ni Jesus mula kay King David hanggang binihag sa Babylon ang mga taga-Israel. Si David, si Solomon, anak siya ni dating asawa ni Una, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat,
Jenoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manase, Amon, Josiah, ni tatay ni Joachim, at ng mga kapatid niya. Simula nung binihag sa Babylon ang mga taga-Israel hanggang sa pinanganak si Jesus, ito yung mga ancestors niya. Joachim, Shealtiel, Zerubbabel, Abuid, Alikim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, at si Joseph. Naasawa ni Marie. Si Mary ang nanay ni Jesus na tinatawag na Christ. So, 14 na generation mula kay Abraham hanggang kay David. Hanggang ang generations mula kay David hanggang sa time na binihag sa Babylon ang mga taga-Israel. At 14 din mula nung exile sa Babylon hanggang kay Christ. Dadaanin natin sa kanyang mga utos. Walang karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. At kung timbangin lahat ng tao ay kapos, kung kaya kailangan natin ng manunubos. Lamang propeta o kaya'y isang anghel, siya'y anak ng Diyos at tatawaging Emmanuel. Ikaw ay magdiwang o pinagpalang Israel, sa kalooban niya merong bang makapipigil? Matutupad, 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 matutupad. Ang pinakaingiti, ang pinakaingitay, ay mapapawi. Walang tupad. Pinakaingiti, ang pinakaingitay, walang hangganang buhay. Matutupad, 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 matutupad. Ang pinakaingiti, ang pinakaingitay, ay mapapawi. Walang hangganang buhay. Ang pinakaingiti, ang pinakaingitay, walang hangganang buhay. Handog ng may kapalay, kalayaan sa kasalanan. Sa Pasko'y nagkaloob ng Diyos ang kaligtasan. Si Jesus ay tangkapin, siya lamang ang daan. Pangako niyang sa langit ay may dako kang laan. Matutupad, 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 matutupad. Ang pinakamimiti, ang pinakahintay, ay mapapawi. Walang hangganang buhay. Pinakamimiti, ang pinakahintay, walang hangganang buhay. Matutupad, 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 matutupad. Ang pinakamimiti, ang pinakahintay, ay mapapawi. Walang hangganang buhay. Ang pinakamimiti, ang pinakahintay, walang hangganang buhay. Matutupad. We are gathered today to celebrate the fulfillment of the prophecy
in Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Ang palatandaang ito ay mahalaga sa pananampalatayang Kristiyano dahil ito ang tanda na ibinigay ng Diyos upang patunayan ang kanyang katapatan, kapangyarihan at katuparan ng kanyang salita, His faithfulness, His authority, and the fulfillment of His words. Let's look back at the time when Ahaz was king of Judah. King Rezin of Aram or Syria and the 10 northern tribes of Israel rebelled against their overlord Assyria or the Assyrian Empire. They attempted to force Judah into their alliance. They wanted to dispose King Ahaz of Judah and replace him with the puppet king, the son of Tabeel. Isaiah saw a political crisis because King Ahaz was trusting man's power rather than God's. Umaasa siya sa Assyria kaysa sa Diyos. The southern kingdom trembled under the threat of war because the rulers or kings trusted alliances and armies instead of the promises of God. Katulad sa panahon natin ngayon, people in government are either divided or unified by their political alliances. Doon sila kung sino ang malakas, maimpluwensya, at mayaman. Alliances are formed based on power and wealth. This brings people to walk in political and moral darkness. And we wonder, is there any hope left to our nation? Ganito lang ba tayo palagi? Ang gulo ng mundo. But just like in the older times, when rulers and kings trusted in alliances, after almost 700 years, the prophecy was fulfilled with the birth of Jesus Christ. This fulfillment was recorded in Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Dumating na ang Diyos upang patunayan ang kanyang katapatan, kapangyarihan, at katuparan ng kanyang salita. The name Jesus is from the Greek and Latin for the Hebrew word Jeshua, which means the Lord is salvation. Christ is from the Greek for the Hebrew word Messiah or Messiah, meaning the anointed one. He is the anointed one for our salvation. Matthew purposely narrated the genealogy of Christ at the start of his first chapter to show that Jesus was born from the lineage of Abraham and David, the legal heir to David's throne. Jesus is the fulfillment of Isaiah's prophecy. Matthew's genealogy is traced through Joseph, Jesus' legal father, though not natural, and it establishes his claim and right to the throne of David. However, in Luke chapter 3, verses 23 to 38, the genealogy is also evidently that of Mary. The lineage of Christ from Abraham shows 3 sets of 14 generations. There were 14 generations from Abraham to David, 14 from David to the exile in Babylon, and 14 from exile to the Christ. This historical record proves that there is order, intention, and divine movement in the lineage history of the Messiah. Matthew chapter 1 verses 22 to 23 states, "All this took place to fulfill the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son,
and they will call him Emmanuel, which means God with us. This is also the fulfillment of John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John chapter 1, verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. That's why he will be called Emmanuel, God with us. In this time of wars and threats of war, of fear, of weariness and hopelessness, God has given us a sign of hope. The hope which Isaiah spoke in the ancient days became flesh in a manger in Bethlehem. Not in the form of a powerful ruler or a mighty army, but a simple baby. This is the reason, the very reason we celebrate Christmas. God's glory came to dwell in us, to fulfill the Father's purpose for His Son in the world, love, peace, and forgiveness. The season calls us to become signs of God's glory. Now is our opportunity to respond to the renewed vision of the United Methodist Church, to reclaim a deeper identity, to be disciples of Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit, to love boldly, to serve joyfully, and to lead courageously. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga palatandaan ng pagpapahayag ng iyong salita bago dumating ang araw ng Kapaskuhan. Inihayag ang pagsilang sa pamamagitan ng isang birhen na isisilang ang tagapagligtas, ang ipapanganak at papangalanang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama namin ang Diyos. Purihin ka sa karanasan ng inyong pagdating sa aming buhay, sa aming bayan. Naway maranasan ng lahat ang iyong dakilang pagliligtas sa pamagitan ng pag-aalay ng buhay ng aming Panginoong Hesus, at sa Kanya ay makasumpong kaming lahat ng buhay na sagana, ng buhay na ganap at may kasiyahan at walang hanggan. Pagpalain po ninyo ang sambayanan sa panahon ng Kapaskuhan, na manatili kang nasa gitna ng aming mga pagdiriwang, ng aming pagsasaya at pagbibigayan. Dahil kaming lahat ay tumanggap ng pinakadakilang handog ng inyong buhay para sa aming lahat. Nawa ang aming sama-samang pagsamba, O Diyos, ay manatiling handog namin sa iyo, alay ng aming buhay sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, sa patuloy na pagtatagumpay ninyo sa inyong pananahan at patnubay na sa amin sa lahat ng panahon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus at tagapagligtas ng lahat. Amen. Puspusin nawa kayo ng pag-asa ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Sumainyo nawa ang kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.